Hindi mo tiningnan ang wallet kung may laman? Lisensya lang po nakita ko kaya binalik ko po. Yung lumapit sa iyo, yung taong nanutok may-ari sa'yo? po. May-ari. Yung may-ari na yun, kasama mo sa trabaho? Hindi po, bali sa homeowners po. Hindi ba dapat pag nakapulot ka, bibigyan na sa estasyon tulad sa amin o sa gwardiya, sinasaluduhan sila. Ikaw naman nakapulot ka, ala kang pake. Ganun pa man, hindi tama yung pananakit sa'yo. Hindi naman sa pinapanigan kita, pero may nakita ako. Kahit ano pa mang ang dahilan na sabihin natin, ninakaw niya, kinuha niya, hindi mo pwedeng saktan. Sean Albert De La Vina, makinig ka. Hindi mo trabaho manakit. Magreklamo ka, pero hindi mo pwedeng ilagay sa kamay. Kung ako nandiyan nakita ko, sasapakin din kita para makita mo lingwahe mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganyan. Nakaban si Jeffrey sa Homeowners Association. Hindi kayo korte. Presumption of innocence, siya po sa ilalim ng saligang batas. Ang mga tao ay binibigyan ng pagtuturing ng batas na siya'y walang kasalanan hanggang hindi napapatunayan sa isang paglilitis sa hukuman ang kanyang pagkakasala. Pinagsususpetsahan ka ba na tinago mo yung wallet? Pag ninakaw po, sabi Okay, ninakaw mo wallet. Sinong witness mo nakapulot ka ko, ng wala wallet? po sir, ako lang. So nakita lang sa CCTV, nakapulot ka ng wallet. Opo sir. Gabi na yon. Opo. Alright. Nung napulot mo ang wallet, tinanong mo ba sa gwardiya or sa subdivision na may napulot ka ng wallet? Hindi po sir. Yung nawala ng wallet, naalaman niya na napulot mo dahil sa CCTV. Opo sir. Nung napulot mo yung wallet, saan mo inilaw yung wallet? Sa may gilid lang po. Sa kalsada? Opo sir. Ba't mo ginilid sa kalsada? Baka kasi po sa rider sir. Hindi mo ba dapat pinakita sa security guard? Baka may lalapit, boss. Wala na po kasi yung time Okay, sir. sige, wala ka ng wallet. Sige, okay. So, hindi mo matiningnan ang wallet kung may laman? Lisensya lang po nakita ko kaya binalik ko po. So, lisensya lang nakita mo. Okay, January 12, dumating ka. Tsaka kinumpronta na nakita sa CCTV, nakapulot ka ng wallet. Opo sir. Yung lumapit sa iyo, yung taong nanutok may-ari sa iyo. po. May-ari. Yung may-ari na yun, kasama mo sa trabaho? Hindi po, bali sa homeowners po. Doon po nakatira sa lugar. Yung nakaitim. Opo. So, nagtanong yung tao nakaisim na t-shirt na kinukumpronta ka dahil nakita sa CCTV. Tapos tinatanong ka niya bago kasi nampal na sa inyong wallet niya. Opo. Anong sagot mo? Hindi pa po ako tapos magpaliwanag. Ayun na po. Anong sinasabi mo habang kinukumpronta ka? Anong paliwanag mo? Sabi ko po, binalik ko po yun. Binalik saan? Doon po kung saan yung Sa kalsada? Opo. Iniwan mo na sa kalsada? So, anong sinabi ng company mo? Sabi nung nasa pack ka na ganyan, hinaltak ka, anong sinabi sa'yo? Inawat lang po. Inawat na siya, okay. Anong ginawa ng mga kasama mo sa trabaho? Ba't hindi man lang nakialam? Sinampal ka? Hindi po. Ayaw po nilang makialam lang po. Ayaw nilang makialam. Ayun na lang Bakit po. daw ayaw nilang makialam? Sinaktan ka dahil naniniwala sila doon sa may-ari ng wallet? Opo. Bali Parang dalawang beses. pumapabor sila doon sa may-ari. Ganito kasi, parang lumalabas ako diretso na kita, ano? Opo sir. Parang napakahirap paniwalaan, bossing eh. Pagdududahan ka eh. Nakapulot ka na ng wallet, pagkatapos tiningnan mo, nakita mo nakauslo yung lisensya, sa hawak-hawak mo lang, tapos yung ginawa mo, binalik mo tinapon mo lang sa kalsada. Pakahirap paniwalaan eh. Opo sir. Kahit na ako magdududa sa iyo, boss, pasensya ka na, ano? Opo sir. Kasi parang too good to be true, parang hindi ka paniwalaan. Ang sino man nakakapulot ng wallet, pag nakita, iisipin niya, kanino kaya? Uy, may lang ng pera. Uy, may lisensya. O, malalaman yon. Hindi ba dapat pag nakapulot ka, maraming mga good Samaritan pumupunta, kawang gawa, na bibigyan nila sa estasyon tulad sa amin o sa gwardiya, boss, may napulot ako, may perang laman yan. May mga janitor nga, sinasaluduhan sila. Ikaw naman, nakapulot ka, ala kang pake. Ganun pa man, hindi tama yung pananakit sa'yo. At walang karapatan na sino man sasaktan ka ng ganun. Yung inireklamo niya dito sa amin sa Lupon, ang na si Zian Albert De La Vina ay taga Mercedes naman dito sa Barangay San Andres. Ngayon, yung reklamo po ni Jeffrey ay yung sinaktan na siya, sinet namin for hearing. Si Zian, pinadala namin after a day ng reklamo ni Sir Jeffrey. We already sent someone to Zian De La Vina. 3 beses po namin siyang pinatawagan, binigyan ng summon, hindi po siya Okay, so umaattend. hindi po siya sumipot. Kahit ano pa mang ang dahilan na sabihin natin, ninakaw niya, kinuha niya, hindi mo pwedeng saktan. Mag-usap muna kayo. Yung inilagay mo na yung batas
sa kamay mo, pananakit na yan. Wala ka pa namang matibay na ebidensya, suspetsya lamang, ay base doon nakikita mo sa CCTV. Hindi naman sa pinapanigan kita, pero may nakita ako. It is important na malaman kanino yon. Hindi po pwedeng kinuha mo yung bag, nakita mo, nakausli lang, wala, hindi mo tiningnan man lang, hindi ka nausisa, binalik mo ulit yung bag. Nakausap ng bitag ang lolo. Nung una, kinumbinsi daw siya ng kanyang apo na magsalita sa ere. Sa pangalawang pagkakataon ayon ka sa lolo, sa abogado na lang, pakil mga abogado rito, nanakit ka kahit sinong abogado dalhin mo pa. Sean Albert De La Vina, makinig ka. Hindi mo trabaho, manakit. Magreklamo ka, pero hindi mo pwedeng ilagay sa kamay. Kung ako nandiyan nakita ko, sasapakin din kita para makita mo lingwahe mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganyan. Nakaban si Jeffrey sa Homeowners Association. Pinaban ng mismong respondent. Pareho naman pala kami mga sapak. Mula presidente sa nasabing association, makinig ka, Mr. President ng association nyo dyan. Huwag nyong tingnan kahit na may CCTV kayo, hayaan nyo ang korte, hayaan yung alagad ng batas, mag-imbestiga. Hindi nyo gagawin persona ng grata at pagkatapos, kung totoo man ang sinasabi, kung totoo man ang inyong suspetsya na siya ang nagnakaw, siya o anuman, ipagkaubayan nyo na. Sa alagad ng batas, may korte tayo. Hindi kayo korte. Mga baliktad pala mga kokote ninyo dyan sa subdivision. Mercedes ba? Ako alam ko, braso de Mercedes. Masarap yun dito. Mercedes na. May sapak na nga ito nagko-complain. May sapak yung homeowners nyo. May sapak pati subdivision nyo. Puro kayo sapak ngayong orang. Hindi kayo salbahin ng bitag dito. Tumanggi makipag-ugnayan sa programa dahil, bakit na? Naban daw si Jeffrey. Makinig kayo. Makinig kayo. Kahit sinong lalapitan ninyo, mali kayo rito sa ginagawa nyo. Kaya lang daw, nila binand si Jeffrey. Hindi ito sumipot ng 3 beses. Si Jeffrey, hindi ka sumipot ng 3 beses? Opo, sir. So, yung homeowner, sumipot. Hindi rin po. Pareho naman kayo dapat binand Kung totoo ang sinasabi mo. Pareho din kayo dapat pinipingot sa tainga. Anything na hearing na hindi mo sisiputin, pagdududahan ka na. Biruin mo, nakapulot ka ng wallet, hindi mo man lang tinignan ng lisensya. Saan ang address? Ay, dito lang to. Tapos ilalagay mo doon, sir, yung wallet. Oh. Or kahit sabihan nyo, sir, sandali lang, may napulot akong wallet. Time in muna ako, tapos ibigay ko lang. Yung mga ganun yung, I think, nagduda yung mga tao doon sa oportunidad na para maibalik mo yung pitaka. Presumption of innocence, yan po sa ilalim ng Saligang Batas, Article 3, 1987 Constitution. Sinasabi po diyan na ang mga tao ay binibigyan ng pagtuturing ng batas na siya'y walang kasalanan hanggang hindi napapatunayan sa isang paglilitis sa hukuman ang kanyang pagkakasala. Kailangan po may kredibilidad, kailangan po kapanipaniwala, hindi na lamang po yung sinasabi niya, kundi yung tao mismo. At makikita ang kredibilidad ng tao na nagkakayag, bagay na magiging daan upang tanggapin ang kanyang pagpapahayag, kung yung kanyang sinasabi ayon sa Korte Suprema ay ayon sa mga ordinaryong pangyayari na nagaganap araw-araw at hindi po magmumukhang tila milagro o di kaya wala namang talagang pinanggagalingan para ito'y matanggap bilang katotohanan. Ang hindi natin gusto, binand na to si Jeffrey na pumasok sa subdivision. Doon naman yung nagtatrabaho dahil wala pa namang, dahil ito si Jeffrey, hindi naman sumipot sa hearing, parang sinuko niya ng karapatan niya para sa barangay. Pero ganun pa man, pagbaban sa kanya, hindi ka na makapasok sa subdivision. Tinanggal ka na sa trabaho mo dahil binan ka subdivision, ng subdivision. Hindi po ako tinatanggal, sir, kaya lang hindi po ako makapasok. So, hindi siya makapasok. Innocent until proven guilty in the court of law. Ang nakikita po nating mali, Ginoong Ben Tulfo, yung pong pagkilos naman nito pong Homeowners Association. Pangunahin po dyan, hindi po yan makatwiran at hindi po ayon sa mga karapatan nating mga mamamayan na malayang makakakilos. Lalo na po, wala namang sapat na batayan yung pagbabawal. Maaari po marahil pagbawalan kung napatunayan na nilang gumawa nga talaga ng krimen o di kaya napatunayan nilang talagang kinuha yung wallet ng homeowners pero wala pa pong ganyan Para po bang nalalabag talaga yung karapatan man itong panauhin natin na siya ay mapahintulutang kumilos para siya magkaroon ng hanap buhay, lalo't higit yung kanyang hanap buhay nasa loob ng subdivision. Okay, so in other words, applicable sa atin yung para sa American Pursuit of Life, Liberty, and Happiness. Tama po yun. Yan po yung Declaration of Independence ng 1776 sa bansang Amerika. Meron ba nagawang investigasyon so far dito sa inyong tanggapan or wala pa?
Sir, wala pa, sir. Okay. Sarge, baka pwedeng tingnan nyo rin kung baka sakaling pwede nyo request doon sa subdivision or sa company ng pinapasukan ni Jeffrey, yung CCTV na nakita yung pananapak sa kanya ng isang homeowner na dito nakikita yan, sinapak agad diretso. Kung ano man ang hindi nila napagkasunduan dahil may akusasyon sa kanya, hindi siguro tama yung pagbuhatan mo ng kamay kapareho nito. Yes, sir, kunin natin po yung, sir, yung copy ng CCTV para Sige. maging ebidensya rin natin kung magpapalasan si Sir Jeffrey Okay. sa impeachment. Baka sakali, sir, pwede nyo sigurong imbestigahan man lang para alamin. And then, alamin na po namin sa inyo kung anong susunod na hakbang na magagawa nyo po dyan sa inyong baluarte, sir. O pwede po, ha? Yes, sir, sir. Alright. Punta natin yung subdivision, sir, para makausap natin yung presidente. Sige, sir. Okay, kami nagpapasalamat sa iyo, Sarge Randy Ventura, at may tatawag po sa inyo ng investigador ng BITAG makipagtulungan para lamang maayos tong problema na to. Siguro naman sa inyong pagbisita doon sa lugar, pagbisita rin sa barangay, at siguro pag baka sakaling sa company ng pinagtatrabaho ni Jeffrey, nandun yung CCTV, baka makita niyo lang mismo, sir, kung ano yung nakikita ninyo bilang isang investigador ng pulis na pagkakaubahay po namin sa inyo, sir. So meron din palang statement itong mismong kumpanya. Nakausap ng staff ng helpdesk, ibabitag mo ang HR manager na si Miss Ram, ngunit tumanggi na itong sumagot sa ating programa. Ayon sa kanya ay iniintay lamang nilang mabawi ang desisyon ng HOA at active pa naman ang status ni Jeffrey sa trabaho. Biometrics ang kailangan basihan sa pagtatrabaho at pagpapasweldo sa kanilang empleyado. So ibig sabihin yan, hanggang sa hindi pa nakakapasok si No Jeffrey work, sa no pay. kumpanya, no work, no Okay, pay. balik tayo kay Attorney Batas. Attorney Batas! Yes, sir. Balik tayo ka muna. Mukha atang nag-neutral dito yung company nila. Parang, kumbaga, pinagkakaubayan ng kapalaran itong si Jeffrey sa Homeowners Association. Kung hindi siya papasok, no work, no pay, na hindi pa naman tapos to eh. Dapat dinidinig pa to. Hindi porket hindi na sumipot sa barangay. Meron pa naman susunod na proseso. Una po, ang payo po natin, o di kayo po ipaalala sa kumpanya ni Jeffrey. May tungkulin po silang pangalagaan ng kanilang mga manggagawa. Batay po doon sa sinasabi, pareho ng Saligang Batas ng Pilipinas at saka po ng Labor Code of the Philippines, yung pong tinatawag na security of tenure. Pagtiyak ng management na ang karapatan ng isang manggagawa ay maninintay sa kanya, makapagpatuloy ng manggagawa, ay itinatampok po yan sa lahat ng pagkakataon, lalo na wala namang pangkasalanan sa kumpanya, ito pong manggagawa. So tungkulin po ng kumpanya na magbigay ng kaukulang assistance, tulong, upang tiyakin magpapatuloy sa trabaho, ito pong si Jeffrey. Kung hindi man doon sa loob ng subdivision, doon po sa ibang mga proyekto na po niya para hindi po natitigil ang kanyang karapatan sa pagpapatuloy ng kanyang gawain garantisado ng Konstitusyon at ng Labor Code of the Philippines. Doon naman po sa Homeowners Association, ang atin pong babanggitin dyan, yung pong Article 33 ng ating Civil Code of the Philippines. May mga binabanggit po dyan na pagka isang tao ay kumilos at lumalabag po sa karapatang pangsaligang batas o pambatas ng isang tao. At kasama po dito yung karapatang maghanap buhay, karapatang gumala at karapatang pumasok sa anumang lugar, lalo't wala namang intensyong masama, kundi maghanap buhay lamang, ay kanilang nalalabag at maaari po silang magkaroon ng pananagutang sibil sa unang pagkakataon dahil nilalabag po nila ang karapatan nito pong si Jeffrey o ng mga tao na wala po namang pagkakasala pang napapatunayan. Dito po kay Jeffrey, kagaya po na binabanggit natin kanina, ayon po sa Korte Suprema, ang isang testigo para paniwalaan, magkaroon ng kredibilidad, tanggapin ang kanyang pagpapahayag, kailangan po yung kanyang sinasabi, akma sa mga ordinaryong pangyayari, akma sa mga inaasahang mangyayari pagka po nakaharap sa isang sitwasyon ang tao. Dito po sa kanyang halimbawa, nakita niya, meron pong pitaka at binabanggit niya, isinuli niya at wala naman siyang pinakialaman, kailangan po marahil pag-isipan niya ng mas malalim upang maging katanggap-tanggap lalo ang kanyang pagpapahayag. Kami naman po mga investigator sa media, The Next Generation, si Carl. Papasukin na natin yung ating The Next Generation para full-blown investigation para makuhang panig at matuto yung tao sa mga pahayag ng mga eksperto.
lalo na dito kay Jeffrey na inosente pa naman, hindi siya dapat husgahan, parusahan na parang hindi nakikialam yung kanyang kumpanya, naiipit siya kaya lumapit sa atin. So, asahan na lang natin yung pulis muna, doon tayo mag-umpisa para magsagawa ng investigation. At siguro sa parting to, pagdating naman doon sa karapatan ng mga homeowners na yan, may dating HLURB, ngayon ay DSUD. At yung SEC, pwedeng panghimasukan din yan, SEC, Securities and Exchange Commission, na kung saan, siguro naman yung homeowners na yung korporasyon yan, masilip na all points, lahat na nakikita natin. Abangan ito sa Bitag Next Generation. Dito tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Help Desk. Ipabitag mo.